Hindi ko akalain na magiging akin ka, Ma'am Jenna. Napakaganda mo. Kenneth, tumigil ka. Baka may makarinig sa'yo. Alam mong bawal to, hindi ba? Estudyante lang kita at guro mo ko dito. Sinasabi nila na ang guro ay ating pangalawang magulang. Ang siyang gagabay, magtuturo at huhubog sa ating kinabukasan. Pero paano kung ang gabay na ibinibigay niya ay hindi na lang pala tungkol sa mga leksyon? Paano kung ang init ng kanyang kalinga ay unti-unti nang humihigit sa pagiging isang guro at nagiging isang pagnanasang hindi mo na kayang takasan? Magandang araw sa iyo, Miss Roxy, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Ako nga pala si Kenneth, isang high school student, at sa edad kong to, imbis na nagbubuhay binata lang ako, maaga akong namulat sa hirap ng buhay. Isa akong working student. Sa gabi ay nagtatrabaho ako sa isang fast food chain para lang may panggasto sa sarili at sa pag-aaral. Dahil sa dami ng mga racket, madalas akong puyat at pagod sa klase. Kaya naman minsan ay hindi ko na naaasikaso ang aking mga school requirements. Dito pumasok sa buhay ko si Teacher Jenna. Siya ay 32 taong gulang. Isang respetadong guro sa aming paaralan, at sa edad niyang yon ay byuda na siya, Miss Roxy. Maagang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa isang aksidente. Kaya naman, ibinuhos na lang niya ang buong panahon niya sa pagtuturo. Si Teacher Jenna ay hindi lang basta guro. Siya ay larawan ng kagandahan na tila hindi kumukupas. Mestiza siya, chinita, at dahil hindi pa siya nagkakaanak, ang hubog ng kanyang katawan ay talagang nakakaakit sa paningin ng kahit na sinong lalaki. Maraming co-teachers na lalaki ang nagpapapansin sa kanya, pero nananatili siyang formal at dedikado sa kanyang propesyon. Dahil nakikita niya ang pagsisikap ko, naging malambot ang puso niya sa akin. Binibigyan niya ako ng pagkakataong makapasa ng mga kulang na activities at projects dahil naiintindihan niya ang sitwasyon ko bilang isang working student. Kenneth, ayusin mo tong mga kulang mo, ha? Sayang naman ang pagod mo sa trabaho kung babagsak ka lang. Madalas niyang paalala sa akin tuwing naiiwan ako sa classroom pagkatapos ng aming klase. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil kung hindi dahil sa kabaitan niya, baka matagal na akong tumigil sa pag-aaral. Para makabawi, kusang loob ko siyang tinutulungan sa pag-aayos ng mga test papers, at kung minsan ay binubuhat ko ang mabigat niyang printer patungo sa classroom o sa faculty room. Natutuwa naman siya sa pagiging matulungin ko. Pero sa likod ng pagiging good student ko, may lihim akong paghanga sa kanya, Miss Roxy. Isang paghanga na hindi ko masabi sa kahit kanino, maliban na lang sa makulit kong kaibigan na si John Mark. Hoy Kenneth, umamin ka nga. May gusto ka kay Teacher Jenna, no? Panay ang sip-sip mo, ha? Baka gusto mo nang maging assistant for life. Pang-a-assign ni John Mark sa akin isang tanghalian. Minsan pa nga ay sinusubukan niyang isumbong ako kay Ma'am Jenna tuwing dadaan kami sa faculty. Ma'am, alam niyo ba tong si Kenneth? Lagi pong nakatitig sa picture niyo sa FB. Bulyaw pa ni John Mark. Hiyang-hiya ako tuwing ginagawa niya yon dahil ayaw kong isipin ni Ma'am na may mali siya ang pagtulong ko sa kanya at ayaw kong mabahiran ang pagiging profesional niya. Isang hapon, habang papalabas na ako ng school gate, nakita ko si Teacher Jenna na nakatayo sa gilid ng kalsada. Mukhang hirap siyang makahanap ng masasakyan dahil nag-uumpisa ng dumilim at kakaunti na lang ang dumadaang jeep. Sakto namang dala ko ang motor na hiniram ko sa uncle ko. At doon, hindi ako nagdalawang isip na lapitan siya. Ma'am Jenna, mukhang mahihirapan po kayo rito. Kung gusto niyo po, ihahatid ko na po kayo sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, maingat po ako magmaneho. Alok ko sa kanya. Noong una ay parang nag-aalinlangan pa siya. Pero dahil pagod na rin siya sa kakahintay, tumango na rin siya. Sige Kenneth, maraming salamat ha. Nakakahiya naman sa'yo. Sabi niya habang dahan-dahang sumasakay sa likuran ng motor. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kanyang presensya ng ganon kalapit. Ramdam ko ang bango ng kanyang buhok na humahalo sa hangin habang binabagtas namin ang daan. Ang bawat preno ko ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ko
dahil nararamdaman ko ang marahan niyang paghawak sa aking balikat para hindi siya mahulog. Parang tumigil ang mundo ko sa mga sandaling yon. Nakalimutan ko ang pagod sa trabaho at ang mga iniisip na bayarin. Pagdating namin sa tapat ng kanyang bahay, sa isang tahimik na subdivision, bumaba na siya at nagpasalamat. "Kenneth, pasok ka muna. Maghahapunan na rin naman, sumabay ka na sa akin para makabawi ako sa paghatid mo." Anyaya niya. Noong una ay tumanggi pa ako dahil baka nakakaabala na ako. Pero mapilit siya. "Sige na, kailangan mo rin ng lakas bago ka pumasok sa trabaho mo sa fast food. Huwag mo nang tanggihan ang maganda mong guro." Biro niya na may kasamang matamis ng ngiti. Hindi na ako nakatanggi. Pumasok kami sa loob ng bahay niya. Napakalinis at napakaaliwalas ng paligid. Pero dama ko ang katahimikan ng isang taong nabubuhay na mag-isa. Habang nagluluto siya ng hapunan, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya, Miss Roxy. Tinanggal niya ang kanyang blazer at tanging manipis na blouse na lang ang suot niya. Sa ilalim ng liwanag ng kusina, lalong lumitaw ang ganda ng kanyang balat at ang hubog ng kanyang pangangatawan na matagal ko nang pinapangarap sa aking mga panaginip. Habang tinutulungan ko siyang mag-ayos ng lamesa, aksidenteng nagkadikit ang aming mga balat sa pag-abot ng mga plato. Isang kuryente ang gumapang sa buong katawan ko na tila nagpatindig sa lahat ng balahibo ko. Nagkatinginan kami ng matagal at sa mga sandaling yon, nawala ang pader na naghihiwalay sa guro at estudyante. Ang bawat hininga namin ay tila naging mabigat, puno ng tensyon na matagal na naming parehong itinatago sa aming mga dibdib. Hindi ko alam na ang pagpasok ko sa pintong yon ay simula pala ng isang kabanata sa buhay ko na hindi ko makakalimutan, Miss Roxy. Isang gabi na magpapabago sa tingin ko sa aking guro at isang karanasan na magtuturo sa akin na ang tunay na kaalaman ay hindi lang pala natatagpuan sa loob ng 4 na sulok ng classroom. Ang bawat titig ni Ma'am Jenna sa akin sa loob ng tahimik na kusinang yun ay may dalang mensahe na tila hinihintay lang na bigyan ko ng kasagutan. Mula nung gabing yon sa kusina niya, nagsimulang magbago ang lahat sa amin. Hindi na lang basta guro at estudyante ang turingan namin. Naging mas madalas na ang pagtulong ko sa kanya. Kahit yung mga bagay na hindi gawain sa paaralan ay ginagawa ko na rin. At sa bawat hatid ko sa kanya, lagi niya akong iniimbita na pumasok muna sa bahay niya para kumain. Doon, sa bawat subo ng pagkaing niluluto niya, mas lalo naming nakikilala ang isa't isa. Isang hapunan, habang seryoso kaming kumakain, hindi ko napigilang magtanong, "Ma'am, kamusta po ba ang buhay niyo? Lalo na't mag-isa na lang kayo." Sandali siyang natigilan at bumuntong hininga. "Minsan napakahirap. Nalulungkot ako dahil maagang nawala ang asawa ko dahil sa car accident. Yun din ang dahilan kung bakit ayaw ko na rin magmaneho. At hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang nangyari sa kanya tuwing hawak ako ng manibela." Kwento niya habang may lungkot sa kanyang mga mata. Nakaramdam ako ng matinding awa sa kanya. Gusto ko siyang yakapin nung sandaling yon para iparamdam na hindi siya nag-iisa. Sa bawat pagkakataon na kami lang ang magkasama sa labas ng eskwelahan, unti-unting nabubura ang pader na naghihiwalay sa aming dalawa. Ang pagiging formal ni Teacher Jenna ay napapalitan ng lambing na tanging ako lang ang nakakasaksi. Kapag hinahatid ko siya minsan, ay mas pinapatagal ko ang biyahe. Pinipili ang mga daan na mas mahaba para lang masolo ko ang presensya niya. Ramdam ko ang tiwala niya sa bawat pagkapit niya sa aking balikat tuwing liliko ang motor. Hindi ko alam kung napapansin niya, pero ang bawat dampi ng kanyang mga kamay ay nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas para magsikap sa buhay. Pagdating naman sa paaralan, pinapanatili naming maayos at propesyonal ang aming ugnayan. Bagamat hindi naiiwasan ng mga pasimpleng sulyap at pansinan na kaming dalawa lang ang nakakaalam, at sa gitna ng maingay na classroom, kapag nagkakasalubong ang aming mga mata, sapat na ang isang maliit na ngiti o tango para gumaan ang pakiramdam ko sa buong araw. Dumating naman ang Valentine's Day at gaya ng inaasahan, punong-puno ang table ni Teacher Jenna ng mga bulaklak at chocolates mula sa mga estudyante at iba pang mga co-teachers na lalaki.
Naghintay lang naman ako ng tamang pagkakataon. Nung medyo bakante na ang paligid at kakaunti na lang ang tao sa faculty room, pasimple akong lumapit at nag-iwan ng isang pirasong rosas kasama ang isang letter na maingat kong isinulat. Simple lang ang laman nun, isang pasasalamat at isang munting pag-amin na siya ang dahilan kung bakit ako laging excited pumasok. Nakita ko mula sa malayo kung paano mag-blush ang kanyang mga pisngi at kung paano siya mapangiti nang mabasa ang sulat ko. Kahit hindi siya nagsalita, alam kong sa dami ng regalo doon, ang maliit na rosas ko ang nagpatibok ng puso niya ng kakaiba. Kinagabihan, gaya ng dati, hinatid ko siya ulit sa bahay niya. Habang pababa siya ng motor, lumingon siya sa akin na may dalang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kenneth, kung hindi ka busy, baka pwede mo akong matulungan sa isang bagay sa loob. Tanong niya na may kakaibang tono. Siyempre, hindi ako tumanggi. Pakiramdam ko ay kailangan ko ring mapawi ang anumang pagod niya sa araw na to. Pumasok kami sa loob at tumuloy sa sala para ayusin ang mga tambak na test paper na kailangang i-record para sa nalalapit na grading. Habang abala ako sa pag-aayos ng mga papel at pag-check ng mga pangalan, nagpaalam muna siya sandali para magpalit ng damit. Makalipas ang ilang minuto, muntik ko nang mabitawan ang hawak kong ballpen nang lumabas siya mula sa kanyang kwarto. Nakasuot siya ng isang manipis na pantulog. Halos bumakat ang kurba ng kanyang katawan sa nipis ng tela. At dahil mistisa siya, parang kumikinang ang balat niya sa ilalim ng malamlam na ilaw sa sala. Ramdam ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko at ang panunuyo ng aking lalamunan. Napansin niya marahil na nakatitig ako at tila hindi na makahinga ng maayos. "O Kenneth, bakit bigla kang nablangkor yan? Naiilang ka ba sa suot ko?" Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Umupo siya sa tabi ko sa karpet. Sapat para maramdaman ko ang init ng kanyang balat kahit hindi pa kami tuluyang nagkakadikit. Ang formal na anyo niya sa school ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng isang babaeng tila naghahanap ng kalinga. Hindi ako nakasagot agad. Sa isip ko, hindi ko maiwasang magnasa, Miss Roxy. Ngayon ko lang siya nakita ng ganun kalapit at sa ganoong klaseng kasuotan. Ang formal na teacher Jenna na nakikita ko sa classroom ay napalitan ng isang napakaganda at mapang-akit na babaeng tila naghihintay lang na mapansin ang kanyang pangungulila. Ang hubog ng kanyang katawan ay talagang perpekto. Sa bawat galaw niya, sa bawat pag-aayos niya ng kanyang buhok, parang tinutokso ako sa paraang hindi ko pa kailanman nararamdaman. "Ma'am, parang ang init po rito sa loob." Nasambit ko na lang habang pilit kong iniiwas ang tingin sa mga binti niyang kasing puti ng gatas. Tumawa siya ng mahina, isang tawang puno ng kahulugan at tila nag-aanyaya. "Siguro nga, Kenneth, pero baka hindi lang ang panahon ng mainit." Bulong niya habang dahan-dahang hinahawakan ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Ang hawak niyang yon ay hindi na lang basta simpleng hawak. Ito ay isang haplos na humihingi ng tugon. Nakaramdam ako ng kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko, mula sa aking mga daliri hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao. Sa mga sandaling yon, alam kong wala nang atrasan, Miss Roxy. Ang tensyong matagal na naming kinikimkim, ang pagnanasang pilit naming itinatago, ay tila handa ng sumabog. Ang distansya sa pagitan namin ay unti-unti nang naglalaho habang dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib at ang malalim niyang paghinga na tila humahalo sa hangin. Hindi ko na rin napigilang sagutin ang kanyang ibinibigay na halik. Hindi ako makapaniwala sa mga sumunod na nangyari. Habang pinagmamasdan ko si Teacher Jenna na mahimbing na natutulog sa tabi ko kinabukasan, parang tumigil ang mundo ko. Ang sikat ng araw na tumatama sa mukha niya ay lalong nagpadagdag sa ganda niya. Pero kasabay noon, ang matinding kaba sa dibdib ko. Nakuha ko ang aking guro. Isang bagay na akala ko ay sa pangarap lang mangyayari. Pero heto kami, magkasama sa ilalim ng iisang kumot buong magdamag. Naaalala ko ang bawat haplos at init na pinagsaluhan namin sa loob ng malamig niyang silid.
Pero bigla akong tinamaan ng realidad. Delikado to. Kapag may nakaalam sa eskwelahan, hindi lang ako ang malalagot. Dahil baka pati siya ay mawalan din ng trabaho dahil sa kapusukan ko. Nagising si ma'am at napansin niya ang lalim ng iniisip ko. Ma'am, sorry po talaga sa nangyari. Nadala lang po ako. Pabulong kong sabi habang hindi makatingin ng diretsyo. Hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti ng bahagya. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Kenneth, huwag kang humingi ng paumanhin. Ginusto ko rin to. Matagal na rin akong nangungulila at sa'yo ko nahanap yun. Sagot niya, pero hindi pa rin ako mapalagay, Miss Roxy. Paano po ang lisensya niyo? Baka mapahamak kayo dahil sa akin. Pag-aalala ko. Bakas din ang pagsisisi sa mga mata niya, pero mas nananaig ang nararamdaman niya. Alam kong bawal, Kenneth, pero ayaw ko nang magtimpi pa. Gusto kita. Pwede naman nating ilihim muna to. Dagdag niya pa. Doon ko na rin inamin ang totoo. Gusto rin kita, Ma'am Jenna. Pero natatakot talaga ako para sa kinabukasan mo. Mula noon, naging mas maingat kami. Patuloy naming itinatago ang aming relasyon sa loob at labas ng paaralan. Sa tuwing nasa classroom kami, nananatili kaming guro at estudyante. Pero sa tuwing magkakadikit ang aming mga balat sa pag-abot ng mga papel, ramdam namin ang kuryenteng tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam. Ang kaibigan ko namang si John Mark, pilit pa rin kaming tinutukso. Kenneth, aminin mo na kasi. Iba na ang ngiti mo tuwing dadaan si Ma'am. Bulyaw niya habang naglalakad kami sa koridor. Wala siyang kaalam-alam na ang tinutukso niya ay ang babaeng nagpapatibok na ng puso ko gabi-gabi at ang babaeng pinagsisilbihan ko ng higit pa sa pagiging mag-aaral. Isang hapon, sinamahan ko si Jenna sa likod ng faculty building para tulungan siyang mag-ayos ng mga gamit dahil wala nang ibang tao ron. Ang katahimikan ng silid ay tila nagbigay ng pagkakataon para sa isang bawal na sandali. Habang pinapanood ko siyang mag-ayos ng kanyang buhok at dahan-dahang itali ito, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko siya sa likod at dahan-dahang ipinatong ang aking mga kamay sa kanyang bewang. Bumulong ako sa kanyang tenga. Sapat para maramdaman niya ang aking hininga. Hindi ko akalain na magiging akin ka, Ma'am Jenna. Sabay halik sa kanyang leeg. Napatalon siya ng kaunti at mabilis na tumingin sa pinto para masiguradong walang nakakakita. Kenneth, tumigil ka. Baka may makarinig sa'yo. Alam mong bawal to. Estudyante lang kita at guro mo ko dito. Babala niya, pero bakas sa mga mata niya ang pananabik sa bawat salitang binibitawan ko. Sa gitna ng mga bundok ng test papers at mga papel, doon namin muling pinagsaluhan ng isang lihim na init. Ang bawat pagsasalo namin ay punong-puno ng pag-iingat pero nag-aalab sa pagnanasa. Pero tila mapaglaro ang tadhana. Hindi nagtagal. Kumalat ang balita sa school website. May nag-post ng isang blind item tungkol sa isang guro at estudyante na nakitang magkasama sa publiko na tila may malalim na ugnayan. Kinabahan ako ng malala. Baka kami na ni Jenna yon. Bagamat walang pangalan na binanggit, ang takot na baka mabisto kami ay tila isang malaking pader na humarang sa aming kaligayahan. Alam ko ang bigat ng parusa. At yun ay ang pagkakatanggal niya sa serbisyo at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yun. Isang gabi, habang nasa bahay niya kami at pinapanood ang ulan sa labas, kinausap ko siya ng seryoso. Jenna, tingin ko, kailangan na nating maghiwalay muna. Para to sa ikakabuti nating dalawa. Ayokong masira ang lahat ng pinaghirapan mo dahil lang sa akin. Sabi ko habang pilit na pinipigilan ang luha na gustong kumawala sa aking mga mata. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Isang sakit na tila humahati rin sa aking puso. Pero tumango siya bilang pagsang-ayon. Naiintindihan niya ang panganib na dala ng bawat sulyap at haplos namin. Masakit, Kenneth. Pero nagpapasalamat ako dahil naiintindihan mo. Hindi ko rin kakayanin kung pati ikaw ay mapatalsik sa pag-aaral at masira ang kinabukasan mo.
Sagot niya habang dahan-dahang hinahaplos ang aking pisngi sa huling pagkakataon. Bago ako umalis sa gabing yon, niyakap ko siya ng mahigpit. Isang yakap na tila ba ayaw ko nang bumitaw. Huwag kang mag-alala, Jenna. Kapag nakagraduate na ako at wala na ako sa ilalim ng puder mo bilang estudyante, babalikan kita. Pangako yan. Hindi ako bibitaw. Lumipas ang mga araw na tila ba estranghero na lang kami sa loob ng eskwelahan. Masakit makita siya sa koridor na parang wala kaming pinagsamahan. Na parang hindi namin pinagsaluhan ang mga gabing puno ng init at pagnanasa. Ang bawat sulyap namin ay puno ng pangungulila, pero kailangang iwasan para sa aming kaligtasan. Ang pag-ibig namin ay parang isang leksyong kailangang ipagpaliban para sa mas magandang resulta. Nagtapos ang aming kwento sa isang tahimik na pamamaalam. Dala ang pangakong muling magtatagpo ang aming mga landas sa tamang panahon, Miss Roxy. Kung saan magiging malaya kaming dalawa. At bago ko po tapusin ang aking confession, Miss Roxy, paano ba mapapanatili ang pagmamahal kung ang lipunan mismo ang nagsasabing bawal ang inyong ugnayan dahil sa inyong mga katayuan? Naniniwala ba kayo na ang wrong timing ay pwedeng mauwi sa isang matamis na happy ending sa huli kapag tama na ang lahat? Hanggang dito na lamang po ang aking confession at maraming salamat, Miss Roxy. Ang inyong sender, Kenneth.